Very promising naman ang magiging performance naman siguro nitong mga rookies na bagong pasok at mga kinuha ng mga kupunan ngayon, ano? Kaya lang ang magiging challenge na nila is yung adjustment nila pagdating dito sa different systems na ipapatupad ng mga coaches nila, no? Pero I believe madali-dali lang ito dahil may karamihan dito may mga international experiences na. Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Toki Toshi Sports. Alright, bigyan na natin ng review. Repasuhin natin itong mga kinuha ng mga PBA teams dito sa katatapos lamang na PBA Rookie Draft sa 50th season, para sa 50th season ng PBA. Alright, at ang maaari nila makontribute dito sa kumuha sa kanilang mga teams, no? Alright, at first round lang po tayo, no? Kasi kung lahat bibigyan natin ng komento, nako, abutin tayo ng siyam-siyam, no? Hindi natin matatapos lahat yan, ano? So yung mga ano lang, yung first round lang, ano? Yung mga key pieces, key players, key rookies lang ang ating bibigyan ng komento. Alright, simulan natin dito sa Terra Firma Jeep na sana hindi mamimigay ng kanilang first round pick. Gamitin man muna nila. Sabi ko nga sa inyo, gamitin muna nila. Ang una-unang kanilang kinuha ay itong si Jeyo Chu. Hindi na ako nagulat dito. Bakit? Malakas ang usap-usapan kumbaga ang balita sa world of sports, lalo na sa basketball, itong paparating na rookie draft ay kukunin talaga nitong Terra Firma Jeep, itong si Jeyo Chu. Una-una kailangan nila ng malaking mama, no? A big guy who can match up against Junmar Fajardo. Una-una na yan, ano? Okay? At least man lang, kung hindi niya mapigilan, ma-slow down niya. Okay? Kaya lang magiging problema ng Terra Firma dito, kailangan pa nilang turuan, i-train, ano? At hikayatin nila na magpalaki ng katawan. Medyo slim no? Ang kanyang structure, body structure. So kailangan magpalaki ng katawan. Okay? Palakas ng katawan, palaki. Yung kaniyang skills, ano, of being tough sa offense, lalo na sa depensa. Okay? Sa mga players na makakatapat niya, na kasing tangkad din niya. This is a 6'10 guy, ano? Yan. So Terra Firma needs a big guy to man the paint, no? Yan pa ang kulang sa Terra Firma, no? And also Terra Firma needs a player who can na maasahan nila, who can be relied on, no? Who can be an anchor on both defense and offense. Okay? Yan ang maibibigay ni Jeyo Chu sa kanila. Okay? Ngayon, itong sumunod na pick ay itong si Juan Gomez de Leaño. Napunta ito sa Converge, ano? Pambihirang Converge yan. Ang lakas, ano? Alright? Magiging contender ito. Kung dati quarterfinals, quarterfinals, semi-semifinals, ito baka kahit isang conference lang. Okay? Ang hula ko dyan baka makapasok ng finals yan. Okay? Pero at the least, siguro semifinals. Hindi mawawala sa playoffs to. Ang lakas nila. Okay? A guy who can create scoring opportunities not only for himself but also for his teammates. Hindi ito yung, okay, scoring, okay siya. Pero hindi ito yung point guard na points guard na pagka hindi pwedeng umiscore, no? Ipipilit niya. Hindi, marunong pumasa ito.
Okay? So, maaasahan dito si Juan Gomez de Leaño. Okay? Ball screen operator din to. Okay, mga kababayan. So, marunong gumamit ng screen or ball screen, ano? Or ng pick, no? Superb scoring ability. Okay? Ako, ang nababasa ko rito, kapalit ito ni Jordan Heading, no? Medyo nawala yung kanilang magic, yung kanilang opensa nung pinamigay nila si Jordan Heading. Ngayon may kapalit na si Jordan Heading, etong si Juan Gomez de Leaño. Okay? At may ko-contribute niya rito yung kanyang experience internationally, yung international experience niya. Okay? So, kumbaga sa bunga, hitik na. Hinog na. No? So, mapapakinabangan ng gusto nito ng Converge. No? And, with the complement of, pwede nila i-complement dun sa kanilang mga nakuhang players sa trade. Ano? Ayan. Imagine you can play with, you're going to play with the most, not the most, ano? One of the most prominent big men, Justin Aranya, Baltasar, okay? You have Shawnee, Winston, Alex Stockton, okay? So, maganda ang kahinat na ng Converge yan ang nakikita natin. Tapos, international experience and good decision making of Delph Panopio ang aasahan nitong hindi ko nakuha kung sino kumuha sa kay Delph Panopio. Okay? O, tingnan nyo na lang dyan sa screen ninyo, no? Andyan naman sa screen ninyo. Okay? At maganda performance nito sa Gilas na ni-represent tayo, no? Okay? Also a stable point guard. Okay? Blackwater yata kumuha rito kung ako nagkakamali. Okay? Blackwater. Okay? Okay, so maganda naman ito. Okay? Maaasahan na sa shooting din ito ni Coach Jeffrey Cariaso. Alright? Si Chris Kuhn naman mapupunta sa Northport or sa Pure Blends kung matuloy, ano? 6'5", a product of Ateneo. Okay? From the system of Tab Baldwin. Ganda nito. Okay? At magandang magandang player ito na kapalit ni Arvin Tolentino. Okay? May tira din to sa labas no? At ang kanyang attitude sa laro, no? Ay yung kumbaga ma-integrate niya yung sarili niya dun sa role na pibigay sa kanya. Okay? Kumbaga masunuring bata ito. Masunuring player, ano? Sistema ba naman ni Tab Baldwin, ano? So, masasabi nating maganda rin ang background nito. Okay? Somebody who can have kumbaga big contribution, lalo na meron siyang championship caliber character, no? Itong player na to na si Chris Kuhn, no? Alright? At punta naman tayo sa NLEX. NLEX gets LJ Gonzalez from the Far Eastern University. Okay? Somebody who's a brave and shifty point guard. Nako, mukhang ano ba to? Parang Terence Romeo ba to? Hindi ko pa nakikita laro nito no? Pero yun ang balita sa kanya, no? Napakaganda nito. 1-2 tandem para kay Robert Bolick, silang dalawa, no? Pagka hindi open pagka double team itong si Robert Bolick at nagipit, pasa nyo lang dito sa kay LJ Gonzalez, oh. Okay? So, pwede siyang tumira at maka-score din, ano? He won't give up also in defense. Tough in defense din to sa depensa. Alright? So, good pick para dito sa NLEX. Ito naman sa Magnolia. Alright? Dinagdagan nila yung size nila. 6'5". Kinuha nila yung
galing sa San Beda. Si Yukian Andrada. Ito medyo nakita ko na ang laro nito, no? Kapatid ni Yutian to eh. Alright? So, basa ko rito stretch 4. Okay? Kasi yung mga gwardya lang ang tumitira sa kanila eh, no? So, wala pa sila yung parang talagang stretch 4 na parang Rani Del de Ocampo. Pwede to, no? Somebody who can get the rebounds at the same time merong outside shooting. Okay? So, titingnan natin ang laro nitong si Yukian Andrada, no? Para sa Magnolia. Alright? Okay. Sa Meralco naman, naku, ang ganda nitong nakuha ng Meralco. Jason Brickman. Wow. Okay. One disadvantage na nakuha nila rito kay Jason Brickman is yung age. 33 years old na. Okay? Pero, experience comes with age. No? So, yung matanda nga ako, pero yung may pinagkatandaan, malaki ang maiko-contribute ko in terms of basketball experience. Okay? Someone who can be relied on decision-making. Okay? No? In setting up plays sa kanilang sistema. Okay? So, maganda rito nakuha ni Coach Luigi Trillo, Jason Brickman. Okay? Good point guard. Alright? So, tingnan natin kung malakas ang Meralco. Mukhang nagpapalakas, ano? Papalakas din ang Meralco. Okay? Bagay, pumirma naman na yata na extension na kontrata tong si Chris Newsom, ano? So, tingnan natin ang kanyang magagawa kasama itong si Chris Newsom sa kanilang kumbaga blending nila, no? Okay? Sumunod itong Phoenix Fuel Masters, si Will Gosum, ay itong Phoenix na matagal na nangangailangan ng malaki ito eh. Malaki rin big man, ano? They badly need a big man who can score inside. Okay, so itong si Will Gosum, power forward to, no? Somebody who can to bring down the ball bago tumira at i-exert ang kanyang power sa loob, ano, inside the paint. So bukod kay pangalan nito, kay Jason Perkins, pwede ring maaasahan din to, parang ano, para maipasok yung bola sa loob, ano. Alright? So power forward will go, so magaling din to. Okay? Now, ang San Miguel Beermen, okay, obviously medyo nag-age na yung kanilang grupo, yung kanilang guard position, yung backcourt nila. So, kinuha nila itong si Chris Miller. Chris Miller was declared to be the 3-point champion or 3-point king sa PBA combined sa rookie draft. Okay? So, malupit ito sa 3-point shooting, ano? Si Chris Miller. Okay? Maaring kapalit nito si Marshall Lassiter or si Chris Ross. Si Chris Ross baka anytime soon baka uupula lang yan dyan. Magiging assistant coach siya ngayon, ano? So baka ang plano ni Coach Leo Austria ay paupuin na lang si Chris Ross. Eventually hindi na maglalaro. Ang kapalit ito si Chris Miller. Point guard na magaling mag-tres sa outside. Another floor spacer para kay Junmar Fajardo. Alam nyo naman ang laro ng San Miguel, ano? Okay? Double team kay Junmar. Junmar finds the open man. Pwedeng tumira sa labas. Chris Miller para sa San Miguel. Rain or shine gets. Dalawa na natin, ano? Okay? Una-una si Christian Manaytay, a big man na kailangan din nila. Okay? Somebody who can play with Bo Belga at matuturuan ni Bo Belga na mangmama sa loob, ano? And they also got Arthur Roque. Medyo malaki-laki rin to, 6'3". Okay? Kaya makipagpalitan ng mukha nito. Okay, malaki to, very aggressive inside, ano? May yung inside presence niya, malakas ang niya, ang na i-dictate niya sa loob, ano, yung kanyang inside presence. Okay? So, rain or shine, marami rin ito na magaganda rin ito nakuha nila, no? Si Christian Manaytay and Arthur
Roque. Pareho malaki to. Now, itong Ginebra, Barangay Ginebra, kinuha nila itong si Sunny Estil. Naglalaro pa itong si Sunny Estil sa MPBL. Nung isang araw, nakita ko, sumasali pala to sa slam dunk contest. Okay? So, I can see this player as a very athletic guy, ano? Okay? At saka, napakaswerte nitong si Sunny Estil dahil para makuha mo yung tiwala, no? At kumpiyansa ng Barangay Ginebra, ng isang Barangay Ginebra na team at kuning ka. Okay? Malaki ang ang tiwala sa inyo. May nakita sila sa iyo na hindi nakita ng ibang team, ano? At obviously, no? Kaya nakiluha to kasi ano pala to ito yung most valuable player sa combine, sa PBA combine. So, malamang steal of the draft ito. hindi inunahan na nila yung ibang team, ano? So, mapapakinabangan nila ito si Sunny Estil. Very athletic person. Okay? So, yun yung first round natin, ano, mga kababayan? So, tingnan nga natin ulit nandyan, ano, sa inyong mga screens, sa inyong mga screens, ano, yung draft order. Okay? So, yan po ang ating masasabi tungkol sa mga draftees natin, mga rookies na bagong pasok sa PBA. Welcome to the PBA, mga rookies. Okay? At tingnan natin ang kanilang magiging performance sa season 50 ng PBA October 5, ano? Alright, October 5 ang opening. Okay? At syempre, bago mag-opening, Leo Awards muna. Okay? Still, I'm expecting Junmar Fajardo to get his 9th MVP. Okay? Malamang Junmar Fajardo ulit yung MVP. Ang Rookie of the Year, sino ba Rookie of the Year ngayon? RJ Abarientos, Rookie of the Year siguro. Siguro ba yung mga rookie na wala na, nakalimutan ko na yung mga rookie na pumasok nung last year Pero ang nakikita ko magandang performance si RJ Abarientos. Okay? Or kung hindi man siya, nominee. Okay? Candidate. Nakalimutan ko na talaga. Well, anyway, okay? Tingnan na lang natin itong performance itong mga bagong manlalaro dito sa PBA. Sana damihan ng PBA yung teams, ano, para kumalat yung nasasayang yung talent ng ibang players, ano. Ay nako, sistema sa PBA. Alright? Hanggang dito na lang po muna, mga kababayan. Hanggang sa susunod nating pagkikita-kita sa panibagong vlog natin dito sa Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, mga kababayan. Maraming salamat po sa pagtutok mo ninyo. Magandang araw po sa inyo lahat.